Isa sa pinakamahalagang bagay na nilikha ng Diyos ay ang kalikasan. Wala pa man ang mga tao, una na siya sa daigdig. Kasunod nito ay ang paglitaw nating mga tao sa daigdig. Patuloy ang paglobo ng populasyon. Kasabay ng pagdami ng tao ay ang pag-angat ng teknolohiya sa buong mundo. Subalit, sa kabilang bahagi ng ating pamumuhay bilang mga tao, may mga nilikha na unti-unti nang nawawasak. Ang pagkakalbo ng ating kabundukan dahil sa mga illegal logging, dahil sa pag-uuling, at dahil sa pagkakainin. Ang pagkalaso ng mga ilog at karagatan dahil sa mga basurang itinatapon dito. Ang polusyon sa hangin na idinudulot ng usok na nagmumula sa iba't ibang makina ng sasakyan, pabrika, pagsunog ng basura at iba pang mga kemikal na siyang sumisira sa ating himpapawid. Dahil sa mga ito, unti-unti nating nararamdaman ang ganti ng kalikasan. Isa dito ang pagbago ng ating klima at panahon. Nararamdaman na natin ang unti-unting pag-init ng daigdig o ang tinatawag na global warming. Ang global warming ay sanhi ng greenhouse effect. Ito ang proseso na kung saan nagmumula sa sikat ng araw na pumapasok sa ating daigdig. Ang tubig, kalupaan at himpapawid ay siyang nag-absorb ng init na nagmumula dito na muli namang ibinabalik palabas ng daigdig. Subalit dahil sa polusyon sa hangin ay hindi lahat ng enerhiya mula sa araw ay nakalalabas. Marami dito ay nakukulong at nanatili sa himpapawid na siyang sanhi ng pag-init ng ating klima at pagbabago ng panahon o ang climate change. Ang greenhouse effect ay importante rin sa atin sapagkat ito ay nagbibigay ng sapat na init sa daigdig upang mabuhay ang mga tao, hayop at ang mga pananim. Subalit kung mas mainit kaysa sa pangkaraniwan, ay magiging mas malaking problema upang mabuhay ng maayos. Maging ang unti-unting pagtunaw ng yelo sa bahagi ng Antarctica na siyang nagiging sanhi ng pagtaas ng tubig sa mga karagatan at paglubog ng mga nasa coastal areas ay dulot din ng global warming. Ang hagupit ng mga bagyo ay lalong tumitindi at mas malalakas kaysa sa dati na siyan mang nagiging dahilan ng pagguho ng mga lupa, mga pagbaha, pagkasira ng mga pananim at ari-arian, at ang pagkawala ng maraming buhay. Huwag na sana nating hintayin na tuluyan ng mawasak ang ating kalikasan. Umpisahan na nating kumilos ngayon upang sugpuin ang lumalalang problema. Ngunit paano? Huwag magsunog ng basura. Ihiwalay ang mga nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Ibinta at i-recycle. Huwag itapon ang mga basura sa mga ilog, sapa at mga karagatan. Ipaayos ang mga mauusok na mga sasakyan. Magtanim ng mga punong kahoy sa ating kabundukan dahil ito ay tumutulong sa pag-absorb ng mga carbon dioxide sa hangin. Itigil ang iligal na pag-uuling at pagputol ng mga punong kahoy. Magtipid sa kuryente. Kapag tayo gumagamit ng elektrisidad, tinutulungan natin na dumami ang greenhouse gases sa hangin. I-turn off ang TV, ilaw, computer, o ang iba pang mga appliances kung hindi ginagamit. Hanggat maaari o paminsan-minsan, maglakad, magbisikleta o sumakay na lang sa bus. Sa ganitong paraan, makatutulong tayo sa pagtipid ng enerhiya. Makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa inyong komunidad at alamin ang iba pang programa ng pamahalaan hinggil din. Dahil sa ating mga pagtutulungan, muli nating maibabalik ang unti-unti lang nasisirang kalikasan at maiiwasan ang paglalapa ng problema sa global warming. Isang magandang bukas ang may pamamahalan natin sa ating mga kabataan at sa mga susunod pang henerasyon.